Lalaking mayroong dalawang muka. Posible nga ba ito? Noong December 8, 1895, naglabas ang Boston Sunday Post ng isang artikulo na pinamagatang The Wonders of Modern Science. Naglalaman ito ng mga nabubuhay na human freaks. Ito'y mga taong kakaiba o mga taong hindi pangkaraniwan. Ayon sa British scientists, kasama rito ang mga sirena, human crab at ang hindi pinalad na si Edward Mordrake na nabuhay ng may dalawang mukha. Si Edward Mordrake ay matalino at aristokratang lalaki na may angking talento. Ngunit sa likod ng kanyang magandang buhay, mayroong nakakatakot at kakilakilabot na pagmumuka sa likod ng ulo ng magandang binata. Ang kanyang ikalawang muka ay inilarawang lovely as a dream, hideous as a devil. Ito'y naglalarawan sa isang tao na may kaakit-akit na anyo sa harap, ngunit may hindi kaaya-ayang pagkatao sa likod. Si Mordrake ay nagagambala ng kanyang devil twin o ang isa pa niyang mukha sa likod ng ulo nito sa kadahilanang nanggugulo ito at bumubulong ng mga salita katulad na lamang ng such things as they only speak of in hell. Ang binatang aristokrata ay nabaliw, kaya naman ay nagawa niyang kitilin ang kanyang sariling buhay sa edad na 23 at nag-iwan ng isang sulat na naglalaman ng utos na marapat na sirain ang masamang mukha pagkatapos ng kanyang kamatayan upang hindi ito patuloy na bumulong sa aking libingan. Ang alamat o kwento ng isang tao na may dalawang mukha ay mabilis na kumalat na parang apoy sa bansang Amerika. Ang profesional ng medisina ay nagnanais pa ng karagdagang mga detalye nang hindi nagdadalawang isip. Pati na rin ang publiko ay naghahanap ng mga detalye tungkol kay Mordrake. Noong 1986, ang dalawang doktor na si George M. Gould at Walter L. Pyle ay isinama ang kwento ni Edward Mordrake sa kanilang aklat na Anomalies and Curiosities of Medicine. Naglalaman ito ng mga kakaibang kasong medikal. Kahit na ang dalawang doktor na ito ay mga lehitimong ophthalmologists, sila rin ay madaling maniwala sa mga kasong katulad ng kay Mordrake. Ang kinalabasan nito, ang kwentong ito ay hindi totoo at isang myth o alamat lamang. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng isang kapangipangilabot na pangyayari tungkol sa isang tao na may dalawang mukha ngunit iisa ang ulo? Ipinagbigay alam ni Alex Bose sa kanyang blog na Museum of Hoaxes ang may akda ng orihinal na post article na si Charles Lawton Hildreth, isang manunulat ng tula at science fiction writer. Ang kanyang mga ginawang kwento ay may tendensiyang tumungo sa mga nakakatakot at sa mundong hindi nakabatay sa ating realidad. Kahit na may mga taong nagsusulat ng fiction, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng kanilang isinusulat ay kathang isip lamang. Ngunit marami nang lumalabas na palatandaan na ang kwento ni Mordrake ay gawa-gawa lamang. Sa artikulo ni Hildreth na Royal Scientific Society, naglalaman ito ng mga kakaibang medical cases, ngunit ang ngalan ng organisasyong ito ay hindi nag-exist noong 19th century. Una, ang Royal Society ng London ay isang century-old scientific na institution, ngunit walang organisasyon na may pangalan na royal at scientific sa Western world. Gayunpaman, ang pangalang ito ay maaaring tunog kapani-paniwala sa mga taong hindi naninirahan at namuhay sa England, kaya maraming tao sa Amerika ang nahulog at naniwala sa kwento ng taong may dalawang mukha. Ikalawa, ang artikulo ni Hildreth ay parang kauna-unahang lumabas na medical cases na kanyang inilarawan sa anumang literature, scientific man o hindi. Ang database ng Royal Society ng London ay maaaring makita sa online, ngunit hindi natagpuan ni Bose ang alinman sa mga anomalya ni Hildreth sa kanilang mga archive. Mula sa Norfolk spider, isang ulo na may 6 na mababalahibong paa, hanggang sa Fish Woman of Lincoln, isang nilalang na parang sirena. Isinulat ni Bose na kapag ito'y napagtanto, doon natin madidiskubre na ang mga artikulo na gawa ni Hildreth ay hindi totoo, kasama na rito ang kwento ni Edward Mordrake. Lahat ng ito
ay kathang-isip lamang ni Hildreth. Tulad ng maaaring isipin ng karamihan, maraming mga pahayagan o dyaryo noong late 19th century ang hindi sumusunod sa parehong pamantayan ng editorial na mayroon tayo ngayon. Bagamat sila ay itinuturing na isa sa mga pangunahing kuwaan ng impormasyon at libangan ng mga tao noon, puno rin sila ng mga katang-isip na kwento na ipinapakita sa paraang tila ito ay mga totoong pangyayari. Sa katunayan, hindi maituturing na labis na iresponsable ang pamamahayag ni Hildreth tungkol sa lalaki na may dalawang mukha. Isa lamang itong kwento na isinulat ng sapat na kapanipaniwala upang mapaniwala o mailigaw ang ilang doktor at magtagal sa isipan ng karamihan. Pumanaw si Hildreth ilang buwan matapos ilabas sa publiko ang kanyang artikulo, kaya hindi niya nasaksihan kung paano niya nalinlang ang mga Amerikano gamit ang kanyang malawak at malupit na imahinasyon. Muling sumikat ang kwento ni Edward Murdrake dahil sa isang TV series na American Horror Story. Ang palabas na ito ay ibinabalik ang mga pangunahing bahagi ng urban legend, kahit na ang telebisyon na bersyon ni Murdrake ay natulak sa pagkitil ng sariling buhay, kundi na rin sa pagpatay. Maaaring ang mga manunulat ay kumuha ng malaking inspirasyon sa orihinal na artikulo ng Boston Sunday Post, sapagkat pati na rin ang Lobster Boy ay ipinakita rin sa palabas. Upang hindi akalain ng mga modernong mambabasa na sila ay mas matalino kaysa sa kanilang mga ninuno at iisiping hindi sila masisindak ng mga kwentong katang-isip, isang larawan ang lumabas sa social media na di umano'y nagpapakita ng labi ng ulo ni Murdrake na sumikat noong 2018. Dahil dito'y muling nabuhay ang mga haka-haka at paniniwala tungkol sa kwento ni Murdrake na hindi pa rin nawawala sa imahinasyon ng mga tao kahit na ilang siglo na ang nakalipas. Ang nakakatakot na bungo na parang Janus ay isang likhang sining ng isang artist na gumamit ng paper mache upang ipakita kung paano ang buhay ni Edward Murdrake kung siya ay tunay at nabubuhay. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang larawan na isinumpa ng isang aristokratang si Edward Murdrake ay nakakuha ng atensyon ng publiko. Ngunit tulad ng ilang larawan, masasabing ito'y malayo sa katotohanan. Ang kwento ni Edward Murdrake ay magbibigay sa atin ng isang babala patungkol sa mga paniniwala at imahinasyon ng mga tao. Ipinapakita rito na hindi lahat ng kwento na kumakalat ay may saligan ng katotohanan. Maaaring ito ay gawa-gawa lamang ng ating isipan at maaaring magbigay ng takot at interes sa mga tao. Kailangan nating maging maingat sa pagtanggap ng mga kwento o impormasyon at hindi basta-basta magtiwala sa mga ito nang wala pang nakakapagpatunay.